Ano yung ginagawa mo, kuya? Ang galing mo naman magsulat sa pamamagitan ng pintura. Sus, malit na bagay. Saan ka ba galing at pawis na pawis ka ha? Naghabulan kami ni Bansot sa labas, kuya. At natalo ko siya sa habulan. Magaling kasi akong tumakbo eh. Di ba, Bansot? Para saan ba yung sinusulat mo, kuya? Ang laki ah. At makulay. Eto ba? Karatula ang tawag dito. Karatula? Ano naman ang gagawin natin sa karatula, kuya? Ipapaskil natin sa labas ng bahay. Nakasulat sa karatulang ito ang salitang for sale, na ang ibig sabihin ay binibenta na ang bahay na ito. At nakasa din dito ang numero ng telepono kung saan pwede nilang tawagan kapag interesado sila na bilhin ang bahay at lupa. Ha? Ibebenta natin ang bahay natin? Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Francis o Kiko. Ulilang lubos at ang tanging kasama ko na lamang sa paglaban sa hamon ng buhay ay ang aking kapatid na si Berting. Mula nang maulila kaming magkapatid ay tanging ang bahay kubo na nakatayo sa liblib na lugar ng bayan ng Santa Josefa ang naiwan sa amin ng aming mga magulang. Ay, hindi ko pa nga pala naipailam sa'yo ang aking plano. Pasensya ka na ha. Naawa na kasi ako sa'yo, Berting. Simula pa nung nawala si nanay at tatay ay sobrang hirap na ang dinanas natin dito sa Santa Josefa. Halos hindi na tayo makakain ng 3 beses sa isang araw. At kung tutusin ay nag-aaral ka na ngayon. Pero wala tayong kakayahan para makapasok tayong pareho sa eskwela. Dahil kung gagawin natin yun ay paano naman ang mga kumakalam nating sikmura? Ang kinikita ko sa pangangalakal at ang pamamalimos natin sa kalsada ay hindi sapat upang matustusan ang ating pangangailangan sa araw-araw. Siguro naman ay naintindihan mo si kuya. Hindi ba, Berting? Naintindihan ko naman, kuya. Nabigla lang ako dahil alam kong napamahal na sa atin ang bahay na ito. Ito lang ang naiwang alaala ni nanay at tatay sa atin, di ba? Kung mawawala ito sa atin ay saan naman tayo titira, kuya? Sa probinsya ng Quezon. Sa mga kamag-anakan ni tatay. Probinsya? Maganda siguro doon ano, kuya? At marahil ay maraming pagkain. Hindi katulad dito sa lugar natin. Kapag hindi tayo nakapandimos ay wala tayong may papambili ng bigas at ulam. Sa mga sandaling yon ay nagtatalo ang aking isip sa ginawa kong desisyon. Bukod sa napamahal na sa amin na ang naiwang bahay ng mga magulang ko, ay alam kong hindi magiging maayos ang buhay namin sa probinsya. Dahil bukod sa pagsasaka ay wala namang ikinabubuhay ang mga kamag-anakan ni tatay doon. At kung mayroon mang kamag-anak na nakakaluwag sa buhay, ay napakahirap namang pakisamahan. Minsan na akong naisama noon ni tatay sa kanyang tiyahin. Ngunit hindi pa man kami nakakatuntong sa unang baitang ng kanilang hagdan, ay hindi naging maganda ang pagsalubong nito sa amin. Felix, anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Maaari ho bang makapanhik? Mano ho, tiya. Kamusta ho kayo? Hindi mabuti. Hindi maayos ang aking pakiramdam sa ngayon. Kamamatay lamang ng iyong tiyo Ben. Kaya kung naparito ka upang makahingi ng tulong, lalo at pinansyal ay
hindi kita mapapagbigyan, Felix. Naparito nga ho ako para makisimpatya, tiya. Dahil nabalitaan ko nga ho na kamamatay lamang ni Tio Ben. Tiya, para humingi na rin ho sana ng Pera? Sinasabi ko na nga ba? Sinabi ko naman na wala kang maaasahan sa akin ngayon tungkol sa pera. Wala na kasi akong ibang malalapitan. Nanganak ko kasi si Clarissa. Nagkaroon ng minor complication kaya hindi pa sila makalabas ng ospital ng aking bunsong anak. At isa pa ay kulang ang pambayad sa ospital. Kaya naririto ka ngayon para sa pera na iyong kailangan. Tama ba, Felix? Ganun na nga ho, Tia Amor. Ang batang kasama mo. Iyan na ba si Francis, ang panganay mong anak? Oo, Tia. Siya nga po. Kiko, magmano ka sa Lola Amor mo? Mana po, Lola Amor. O siya, sige. Papahiramin kita ng halagang kailangan mo, Felix. Pero sa kondisyong iiwan mo pansamantala dito ang anak mo. Magsisilbi siya sa akin hanggang sa mabayaran ng halaga na iyong hiniram. Napakabata pa ni Kiko para... Sos! Napakabalat sibuyas mo naman. Hindi ko naman tatratuhing parang katulong ang anak mo. Gagawa siya ng mga gawaing bahay dito at uutusan ko ng mga bagay na kaya niyang gawin. Siyempre, alam ko naman na bata pa ang apo ko. Ang sa akin lang ay gusto ko lang makasiguro na makakabalik sa akin ang perang ibibigay ko sa iyo ngayon. Pero kung ayaw mo naman ang kondisyon ko ay makakalis na kayo ngayon din. Kinausap ako ni tatay ng panahon na yon at sinabi niyang wala kaming pagpipilian kundi ang sundin na lamang ang kondisyon ni Lola Amor. Umiyak ako noon dahil sa sari-saring emosyon na aking nararamdaman. Masyado pa akong bata para maging katulong. At nararamdaman kong hindi maganda ang ugali ni Lola Amor. Kaya't natatakot akong maiwan sa kanyang poder bilang kabayaran sa inutang ni tatay. Pero hindi ko rin naman kayang tiisin ang kalagayan ni nanay. Kaya pumayag ako para sa aking ina at kapatid ang gagawin kong yun. Umalis si tatay, bumalik siyang mag-isa sa Santa Josefa at naiwan ako sa Quezon kay Lola Amor. At doon na nagsimula ang aking kalbaryo. Sa bahay na ito, dapat ay mauuna ka pang gumising kaysa sa pagtilaok ng manok sa umaga. Magsasalang ka ng tubig na mainit at isasalin sa termos. Ipagluluto mo kami ng anak ko ng almusal. At pagkatapos ay magsisimula ka ng mag-igib ng tubig. Maliwanag ba, Francis? Opo, Lola Amor. Saan po ako matutulog? Inaantok na po kasi ako. Saan po ang aking silid? Silid? Abay, bakit? Sa bahay niyo ba'y mayroon kang silid? Hindi ba't barong-barong lang naman ang bahay niyo? Pagkatapos ay dito maghanap ka ng silid. Ano ka, mayaman? Halika, ay tuturo ko sa iyo kung saan ka matutulog. Dinala ako ni Lola Amor sa likod na bahagi ng bahay. Malapit sa kusina ay mayroong maliit at madilim na bodega. Maalikabok, madilim at malamok. Iyon ang silid na aking tutulugan. Wala na akong magawa ng panahon na yon. Kailangan kong tiisin ang lahat para sa kapakanan ng aking ina at kapatid. Magandang umaga, Lola Amor. Nakaluto na po ako ng almusal.
Maasahan ka naman palang bata ka eh. O siya, sige. Gisingin mo na ang tiyo mo sa kanyang kwarto. At pagkatapos ay dumiretso ka na sa batalan at makikita mo ang 2 drum doon. Iyon ang pupunuin mo ng tubig. Ang poso ay nasa pangatlong bahay mula rito. Magtanong ka sa banda roon at ituturo sa iyo yon, ha? Hindi po ba ako mag-aalmusal muna, Lola? Abay, mamaya kakakain kapag napuno ng 2 drum sa batalan. Alangang sumalo ka pa sa amin. Anong Hindi porket lola mo ako ay ituturing kitang kapamilya. Ang lolo mo, ang iyong kadugo at wala na siya rito. At ako ang may-ari ng bahay na ito ngayon. Kaya ako ang masusunod dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lola. Noon ko naramdaman ang totoong kahulugan ng pagiging mahirap. Ang buhay namin sa Santa Josefa na halos walang makain at sobrang hikahos ay sadyang mahirap. Ngunit hindi ko inakala na may mas mahirap pa ang sitwasyong kinasadlakan ko. Ano ang naaamoy ko? Nasusunog ang sinaing. Ay, buwisit na bata. Kiko, nasaan kang bata ka? Lola Amor. Ay, patay. Ang sinaing. Saan ka ba nagsusuot at iniwan mo ang sinaing? Ayan at nasunog. Inutusan kasi ako ni Tiyo na bumili ng beer at yosi sa kanto. Pasensya na, Lola. Aba, di dapat hinintay mo munang mainin ng kanin bago ka umalis. Napakatanga mo naman bata ka. Minamadali po kasi ni Tiyo. Iwan ko na raw ang sinaing at siya na daw ang magbabantay. Nagpapalusot ka pa. At kung sino pa ang itinuturo mo sa kapalpakan mo? Aray ko po, Lola. Ang tenga ko po. Hindi lang yan ang aabutin mo. Dahil mula ngayon at hanggang bukas ay hindi ka kakain, naintindihan mo? At huwag kang magrereklamo dahil kulang pa nga ang parusang yan kumpara sa sinaing na nasunog dahil sa kapabayaan mo. Kung mayroon lang na paraan para makalis ako sa bahay na yon ay ginawa ko na. Ngunit alam kong lalo lamang akong mapapariwara kung ako ay maglalayas. Kaya't tinis ko na lamang ang pang-aabi nila sa akin at hintayin ang araw na matatapos din ang kalupitang yun. Ang drum! Bakit hindi puno ng tubig ang drum? Nawili ka na naman ba sa kakalaro sa labas, ha? Nako, puno yan kanina la. Siguro ay naligo si Tiyo kaya nabawasan ng kalahati ang laman ng drum. Halika nga! Aray, Lola, ang tenga ko po. Bakit palagi mong isinisisi sa anak ko ang kapabayaan mo? Natural na mababawasan ng tubig sa drum dahil ginagamit. Kaya nga nandiyan ka, di ba? Para palaging punuin ang laman ng drum na yan. Aray ko naman po. Opo. Pupunuin ko na po lang tubig ang drum. Halos 1 taon ang inilagi ko sa Quezon sa bahay ni Lola Amor. Nang minsang dinalaw ako ni tatay ay hindi ako pumayag na hindi ako makakasama sa kanyang pagbabalik sa Santa Josefa. Hindi sumang-ayon si Lola Amor sa pagnanais kong umalis sa kanyang poder. Hindi pa daw kumpleto ang kabuuan ng utang ni tatay sa pagsisilbi ko sa bahay na yon. Kung tutusin daw ay 1 taon pa ang kailangan para sa kabuuang bayad.
Ngunit nakiusap na lamang si tatay na babayaran niya na lang ang anumang kakulangan. At nangako siyang babayaran ito sa lalong madaling panahon. Nang magbalik ako sa aming lugar sa Santa Josefa ay ipinangako ko sa aking sarili na kailanman ay hindi na muling babalik pa sa poder ni Lola Amor. Ang laki pala ng utang na loob ko sa'yo, kuya. Kung hindi dahil sa'yo ay hindi makakalabas ng ospital si nanay at malamang na hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin ako. Loko ka talagang bata ka. Kahit sinong kuya ay gagawin ang lahat para sa kanyang kapatid. Lalo na ng mga panahon na sanggol ka pa lamang ay, napaka-cute mo kaya. Ngayon ba ay hindi na, kuya? Abay, hindi na. Dahil ngayon ay malaki ka na. Kaya pogi ka na, bunso. Salamat, kuya ha. Sa lahat ng sakripisyo na ginawa mo para sa akin. Mula nang mawala sila nanay ay ikaw na ang umako ng lahat. Paano na kaya ako kung wala ka? Hindi naman ako mawawala, Berting. Hanggang magkasama tayo ay magtutulungan tayo para mabuhay. Ay, narinig mo yung kuya. Kasama daw natin si Bansot. Isinabit ko ang karatula sa gilid ng aming bahay sa labas. At maghihintay na lamang kung kailan may makakapansin na bilhin ang aming maliit na lupa at bahay kubo. Ang plano ko, kung sakaling may bebenta ang bahay sa sapat na halaga na gusto ko, ay ilalaga ko muna ito sa bangko. At pagkatapos ay uuwi ako ng probinsya at hahanap ng maliit na lupa na maaaring pagtayuan ng munting masisilungan at konting espasyo para mapagtaniman upang mayroon kaming pagkakitaan. Isang buwan ang lumipas ay nasagot ang aking dasal. Oh, bumaba na kayo dyan ni Bansot sa kariton, ha? At ako'y magluluto na ng pananghalian. Oo, kuya. Halika na, Bansot. Kuya, may tao. May nagtatanong tungkol sa karatula sa labas. Ha? Ganun ba? Teka. Siya po, kuya, oh. Si Mamang Pogi na, mabango pa. Magandang araw. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakita ko ang karatula sa labas at interesado ang boss ko sa ibinibentang property. Magandang araw naman po. Ang lupa't bahay na ito ay minana pa namin sa aming mga magulang. Kung kaya't nais po sana namin na maging makabuluhan ang pagbebenta nito. Ang nais ko po sana ay eksaktong halaga po. Matalino kang bata. Bueno. Nauunawaan ko ang gusto mong sabihin. Ako nga pala si Attorney Flores. At maaari ko bang makita ang papeles nitong lupa't bahay ninyo? Sige po. Kinuha ko ang titulo ng lupa na kinatitirikan ng aming bahay kubo. Sa paglabas ko ng silid ay nadatnan ko na ang isang matandang lalaki na sa itsura ay sobra-sobra ang yaman. Napatitig ako sa kanya sa dahilang nakatitig ito sa aking kapatid. Iniabot ko ang titulong hawak ko kay Attorney Flores. Tinitigan niya at wari pinag-aaralan ng papel na luma na. At maya-maya ay iniabot ito sa matandang lalaki. Naantansya ko ay ang kanyang boss. Tama bang nakasulat sa titulong ito? Pagmamay-ari ni Felix
Bautista at Clarissa Dominguez Bautista ang lupa't bahay na ito? Sir, sa aking pagsusuri ay authentic ang titulong ito at selyado ng abogado sa munisipyo ng bayang ito. Hindi ka nagkakamali ng tingin, sir. Sila po ang may-ari ng titulo. Nasaan ang may-ari ng titulong ito? Nais ko silang makita. Nagtaka ako sa kakaibang ginawi ng matandang mayaman, lalo na sa pagnanais niyang makita ang aming mga magulang. Ipinaalam ko sa kanila na ilang taon na mula nang yumao ang aming mga magulang at kami ay ulila ng lubos. Humingi ito ng larawan ng aking mga magulang. Mabuti na lamang at mayroon akong naitabi sa aking lumang pitaka ang nag-iisang larawan ng aming mga magulang. Iniabot ko yon sa kanya at sa aking pagtataka ay bigla na lamang tumulo ang kanyang luha. Hindi ako maaaring magkamali. Clarissa. Siya, si Clarissa. Ang aking anak na matagal ko nang hinahanap. Ho? Paano nangyari ang... 18 pa lamang nung araw ang aking anak na si Clarissa. Napakaganda ng aking anak sa kanyang kasuotan. Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, masaya kami lahat ng gabi ng pagdiriwang. Sa malaking bulwagan ay maraan ko pang naisayaw ang aking anak. Ang nag-iisa kong anak na si Clarissa. Ngunit hindi namin alam na sa labas ng bulwagan ay naroon si Felix, ang kanyang kasintahan. Palihim lamang itong sumusulyap sa kaganapan ng pagdiriwang. Si Felix ay hindi imbitado sa kaarawan ni Clarissa dahil madiliin ko itong tinututulan. Hindi ako sang-ayon kailanman sa pag-iibigan nila dahil siya ay isa lamang hampas lupang magsasaka. Natapos ang pagdiriwang na hindi man lang naiapak ni Felix ang kanyang paa sa aming malaking mansyon. Ngunit kinabukasan ay hindi ko na nakita pa sa kanyang silid si Clarissa. Napakabata pa ng aking anak mga panahon na yun nang sumama siyang makipagtanan kay Felix. Simula noon ay tinakwil ko na siya, kaya hindi ko na siya hinanap pa. Ang kwento po ni nanay ay pinuntahan niya daw ang kanyang mga magulang upang sila ay tulungan dahil nagkasakit si tatay at wala silang matakbuhan upang mahinga ng tulong. Napakahirap ng buhay na kanilang pinasadlakan. Hindi ko pinakinggan ang kanyang pakiusap. Bagkus ay pinapili ko siya. Ibibigay ko ang pera upang maipagamot si Felix sa kondisyong iiwan niya ang kanyang kasintahan at mamumuhay ulit na kasama namin. Ngunit hindi niya ipinagpalit ang pera kapalit ng pag-ibig niya kay Felix. Umalis siya at buhat nun ay hindi ko na siya nakita pang muli. Dito pala siya sa Santa Josefa itinira ng kanyang asawa. Dito na kami pinanganak ni nanay. Kaming magkapatid. At dito na kami nagkaisip. Hanggang sa iniwan kami ng aming mga magulang. Kung gayon ay ikaw ang aming lolo. Napakatagal na panahon ko nang pinagsisihan ng aking pagkakamali. Hindi ko dapat hinadlangan ang pag-ibig ng aking anak at ni Felix. Mula nang mawalay sa amin si Clarissa ay unti-unting pinanghinaan ng loob ang aking asawa. At tila nawala na ng ganang mabuhay pa. Ilang taon na rin ang nakararaan ay pumanaw ang aking asawa. At sinisisi ko ang lubos ang aking sarili dahil sa nangyari.
Dinamdam ni Corazon ang paglayo ng aming anak. Napatungo na lamang ako habang pinakikinggan ang kwento ng matandang mayaman tungkol sa aming mga magulang. Ni sa inagap ay hindi ko inisip na makakaharap pa ang magulang ng aking ina. Nilapitan kami ng matandang lalaki at hinawakan ang aming mga kamay. Pagkatapos ay tumulo ang luhang humihingi ng tawad. Kung hindi dahil sa aking pagiging mapagmataas, ay hindi dadanasin ng aking anak ang mahirap na buhay. At hindi sana kayo nadamay sa kahirapan hanggang ngayon ay patuloy ninyong naranasan. Kung nais ninyo at mamarapatin, ay gusto ko kayong kupkupin. Papayag ba kayo, mga apo ko? Tumulo na rin ang aming luha ni Berting at sabay kaming napayakap kay Lolo. Marahil ay niloob ng Diyos na isabit ko ang karatulang iyon sa labas ng aming bahay upang matagpuan kami ng isang taong may malalim na koneksyon sa aming buhay. Sa pagkakataong iyon ay naramdaman kong nagkaroon kaming muli ng pamilya sa katauhan ng aming lolo. Kinuha ni Lolo ang titulo ng bahay at lupa at binili rin ang mga katabing lupa na matagal nang bakante. Pagmamayari na pala ito ng bangko, kung kaya't hindi na sila nahirapan pang iproseso ang pagbili ng napakalaking lupaing iyon. Pinatayuan ni Lolo ng 2 building na kondominium ang lupaing nabili. Simula ngayon ay hindi na kayo magtitiis sa maliit na bahay kubo. Dahil kapag natapos ang 2 building na yan ay maaari na kayong tumira sa isa sa mga unit ng kondominium na yan. At pagdating ng tamang panahon na tamang edad, ay sa'yo ko ipagkakatiwala ang pamamahala sa negosyong ito, Francis Apo. Sobra po kaming nagpapasalamat sa Diyos at nagkaroon kami ng pagkakataon na makasama pa namin kayo, Lolo. Malakas pa ako. Hayaan ninyong makabawi ako sa pamamagitan ninyong mga apo ko. Ang obligasyon na hindi ko nagawa at pagmamahal na hindi ko na iparanas para sa aking anak na si Clarissa ay sa inyo ko ibubuhos. Sana ibigyan niyo ako ng pagkakataon, mga apo ko. Isinama kami ni Lolo sa Quezon, sa lugar kung saan nabuo ang pag-iibigan nila nanay at tatay. Sa malaking mansyon na noon ay tahanan din ng aming ina. Muli akong nakabalik sa lugar na ayoko na sanang balikan pa. Sa lugar ng aking Lola Amor. Ipinasyal ako ni Lolo sa kanyang malawak na lupain. At nang mapagod ay nagpahinga sa isang magandang kubo sa gitna at medyo mataas na bahagi ng asyenda. Mula doon ay kitang-kita ang kabuuan ng Hacienda Dominguez. Isang matandang babae ang lumapit sa amin. May dala itong basket na naglalaman ng malamig na inumin at meriendang kakanin. Pamilyar sa akin ang itsura ng matandang babae. At nang tinawag siya ni Lolo, ay nabuo. Ang noon ay hinala ko lamang. Sige na, Amor. Ilapag mo dito ang minindal at maaari ka nang bumalik sa iyong gawain. Sige po, sir. Ang inyo pong kasama, napakagwapong binata. Siyempre naman. Anino pa ba magmamana ang aking apo? Kundi sa kanyang lolo. Siya nga pala. Siya ang inyong Senyorito Francis, ang anak ni Clarissa at Felix. Ang aking apo. Francis Apo. Siya
ay isa sa katulong dito sa asyenda. Siya si Amor. Kapag may kailangan ka ay huwag kang mahiyang iutos yun sa kanya, ha? Senyorito Francis? Alam kong nagulat si Lola Amor dahil batid kong nakilala niya ako nang ipakilala ako ni Lolo. Napamaang siya at trumihistro sa kanyang mukha ang labis na pagkapahiya. Alam kong naaalala niya pa rin ang kalupitan na minsan niyang ipinarana sa akin noon na hindi ko pa rin nakakalimutan hanggang ngayon. Ngunit ang lahat ay ipinagkibit balikat ko na lamang. Diyos na ang bahala kay Lola Amor. At tanging ang Diyos lamang ang nakababatid kung paano niya tayo pagpapalain. Hanggang dito na lamang at nawa ay nakapulutan ng aral ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli, bago natin tapusin ang ating dula ay inaanyayahan ko po kayong lahat na mag-iwan ng maiksing kuro-kuro, opinyon o komento. Isulat lamang po sa ibaba sa comment section. At huwag pong kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.